Sa kabila ng umiiral na SIM Registration Act, tila hindi pa rin nasusugpo ang talamak na text scams. Kaya ang NTC pinagpapaliwanag ng ilang senador. Pag-usapan natin yan kasama si NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po sa inyo, Sir Rafi and Ma'am Connie, at sa inyo po mga televiewers. Opo, nasang bahagi na po ba yung NTC effort na sugpuin yung talamak na text scam? Sa ngayon po, Sir Rafi, ongoing po yung implementation po natin ng SIM registration at naglagay po tayo ng mga additional measures para po pahigpitan yung pagre-rehistro at yung pag-validate po ng mga telcos natin doon sa mga data at information na nasubmit po sa mga SIM registers po nila. Opo, ano po yung masasabi niyo na hinihingan kayo ng paliwanag ni Senate President Chis Escudero dahil tila ineffective daw yung NTC sa pagsugpo ng text scams at pansin nga ng mga viewers natin tila dumami yung mga text scams kahit na meron ng SIM Registration Act. Opo, Sir Rafi, sa statement po namin, ina-acknowledge po namin yung call ng majority ng mga senators natin na to tighten the enforcement of the SIM registration. And pursuant nga po doon sa consultation meeting sa Senate Committee on Public Services po around a week or 2 weeks ago, in-express po doon ng NTC yung more willingness po namin to cooperate, collaborate with the Senate po para po to study ano po yung mga enhancements na pwedeng gawin, not only sa batas, pati po yung sa regulations po ng NTC. Very briefly po, saan nyo po ba nakikita yung problema? Gayong may SIM Registration Act na, sa mismong registration ba o saan ho ba kaya may butas itong batas na ito? Yung nakikita po namin, continuously po kasi hinahanapan ng ways ng mga scammers para makapagrehistro or makapag-submit po ng mga peke or fictitious registration document. Lumilipat din po sila ng mga platforms. Yung iba po gumagamit na ngayon ng mga yung tinatawag nating over-the-top platforms like WhatsApp, Telegram, Viber. Doon na po sila minsan nang-i-scam. Yung po naman sa kasamaang palad, hindi pa po covered ng SIM Registration Act, yung over-the-top platforms. Kasi kahit sa mga Pogo Hubs po, may bulto-bultong na-discovering SIM cards na posibleng ginagamit sa online fraud at scam. So ito pong problema, paano po matutugunan kung wala pa sa batas yung mga ibang platform na kanilang pinuntahan ngayon, itong mga scammers? Opo, Sir Rafi, even before po ma-discover ito sa raid ng mga Pogo, ang NTC po ay took the initiative in requesting po itong mga over-the-top platforms for a meeting to discuss ano po yung mga pwedeng gawin. Naka-meeting na po namin ng mga representatives from Meta na hawak po yung Facebook, Instagram, and Messenger, pati po ng Viber, nakipag-meeting na din po sa amin yan sila mga about a month or 2 months ago. At dinidiscuss na po namin ano yung mga possible measures para ma-address po yung mga scamming and spamming po na ginagamit sa kanilang platforms, including yung possible data sharing po. I-share ng data yung telcos na mga na-deactivate nilang SIM numbers para ma-deactivate din man po sa mga platforms nitong mga over-the-top operators po natin. Ano po kaya asahan ng mga tulad namin na nakaregister na pero nakakatanggap pa rin ng mga ganitong text scam? May pangalan pa po Nakakompleto na yung pangalan namin dun sa text scam na kanilang ginagawa. Paano kaya yung mga bago pang may scam nitong mga scammers na ito? Yung mga may nakukuha po kasi may mga sources of information, personal information po kasi itong mga scammers po na ito, kaya minsan na-identify po nila kung sino yung owner ng SIM. Like for example po siguro kung sa isang tindahan po or establishment ay nagrehistro po tayo ng ating pangalan at number, maaari po na nakukuha doon yung mga personal information. Kaya po pinag-iingat po natin yung mga subscribers natin na huwag po nilang basta-basta ibibigay yung kanila pong mga personal information. At kung may natatanggap naman po sila ng mga spam or scam messages, maaari po sila mag-report po sa amin sa NTC. 24/7 po yung aming mga reporting mechanisms tulad po nung hotline 1682. Sa website po namin, may complaint section po doon. At pwede rin po sila mag-email sa amin na contratextcam@ntc.gov.ph. Okay, so kahit may SIM Registration Act na mag-ingat pa rin itong mga gumagamit ng cellphone. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali.
Maraming salamat po, Sir Rafi, at magandang umaga po sa inyo. Si NTC Deputy Commissioner John Salvahan. Ginugunita ngayon ang ika-163 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Kabilang po sa mga naging aktibidad ngayong araw ang flag raising ceremony sa Bantayog ni Rizal sa Maynila. Sa ulat ng Super Radio DZBB, pinangunahan niya ng Philippine Navy, mga opisyal ng Maynila at National Historical Commission of the Philippines at National Parks Development Committee. May 21 gun salute rin at wreath-laying ceremony. Ginunita rin ng mga Kalambenyo ang birth anniversary ng ating pambansang bayani. Sama-sama silang nag-alay ng bulaklak sa monumento ng Batang Rizal sa kanyang tahanan. 100 at 60 manicurista ang naghatid ng libreng pedicure sa Tampakan South, Cotabato. Target kasi ng LGU na kunin ang Guinness World Record para sa most pedicures given in 8 hours. Pila-pila ang mga tao na gustong makaranas ng libreng kudkod sa kuko. After 8 hours, 1,447 ang nabigyan ng pedi. Wow! Mas marami yan kumpara sa current record ng mga taga-Canada na 1,083. Sa ngayon, hinihintay pa ang validation ng Guinness World Records kung tagumpay ang attempt. Nagngangalit ang apoy na yan na tumutupok sa Rodusa Village, New Mexico sa Amerika. Agad iniutos ang mandatory evacuation sa mga residente. Ang wildfire nagsimula umano Lunes ng umaga oras doon. Nasa mahigit 500 ektaryang lupain na ang apektado ng wildfire. Ito ang inyong Regional TV News. Age doesn't matter. Yan ang panawagan ng ilang senior citizens na gusto pang magkaroon ng trabaho. Balitang hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Gustuhin mang magtrabaho sa isang kumpanya. Sino pa raw ba ang kukuha sa 64 years old na si Sylvia? Lalo't partikular sa edad at natapos ang karamihang employer. Senior na. Di pa tinda-tinda na lang sir ang kaya. Ay sa amin sir mag-asawa, saan kami kukuha na aming kakainin, sir? Kabaliktaran ito sa hinahanap na empleyado ng isang pastry shop sa Lipas City. Ang kailangan nila, senior citizen, edad 60 years old and above. We want them to feel na kung able and willing pa kayong mag-work, go, join kayo sa amin. Kasi para ma-feel nila na, ay, may may purpose pa tayo. Viral ang job posting sa social media na humakot ng libu-libong shares, reacts at positibong komento. Agad bumuhos ang nagpadala ng mga resume. Very excited. Yung may matutunan din po sila from us, may matutunan din po kami from them. 4 na oras lang daw ang duty sa shop na para bang naglilibang lang. Kung ano din lang naman yung ginagawa mo sa bahay, yun din ang gagawin mo dito. Kaya, kung parang wala lang pagbabago. Di ba, magliligpit ka ng table, magsiserve ng customer. Natuwa rito ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA, Lipas City. Dapat daw inormalize ang pagtatrabaho ng mga senior citizen basta't kaya pa. Kumikita ko ng kaunti, masaya ako. At yung interaction ko sa mga tao ay masaya, di ba? Napapataas daw nito ang moral ng mga matatanda dahil pakiramdam nila may kaya pa silang gawin. Na-maintain po nila yung kagandahan na kalusugan ng kanilang kaisipan at naiwasan nga po yung mga issues na may kinalaman sa pag-question ng kanilang self-worth and even yung pag-question po ng kanilang self-esteem. Gusto raw ng shop owner na mas dumami pa silang nagnenegosyo na nagbibigay ng oportunidad sa mga nakatatanda. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Love is sweeter, the second wedding around. Yan ang pinatunayan ng mag-asawa mula sa Amlan, Negros Oriental. Nabigyan kasi sila ng pangalawang pagkakataon para matupad ang kanilang dream wedding sa tulong ng ilang may mabubuting puso. Mula sa gown, wedding rings, reception, fireworks display at honeymoon, sagot ng ilang wedding suppliers ng probinsya. Tinatayang aabot iyon sa 1 milyong piso. Laking pasasalamat naman ng mag-asawa sa kanila. Ang Take Two Wedding dahil sa nag-viral nilang kasal kung saan sinimulan na ng pari ang misa kahit naglalakad pa sa aisle ang bride. Pakiusap ng bride sa netizens, mag-move on na mula sa issue.
okasyon, wala ho yung pinipiling edad. Tama, Mare. Gaya na lang ng bida natin ngayon na taga Caloocan. Bukod sa nalalapit niyang 60th birthday, meron siyang bonggang achievement. Marites A. Belignano with honors. Wow, naku, with honors pa ha. Best birthday gift na yata yan para kay Mami Marites Belignano. Bago kasi ang kanyang 60th birthday sa June 29, ay umakyat siya sa graduation stage ng Bagong Silang High School. Hindi para samahan ng anak, kundi bilang isa sa mga senior high school graduates. Hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral si Mami Marites matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noon. Kaya after mapag-graduate ang 3 sa 4 na anak, ipinagpatuloy niya ang pangarap. Ay. Graduate pa si Mami Marites with honors at planong magpatuloy sa kolehiyo. Viral online ang video with more than 400,000 views. Congratulations, Mami Marites, dahil ikaw ay... Trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.